Kung totoong pinagpala na ako ng Diyos, bakit hindi ito nagkakatotoo sa buhay ko? Well, ano sa palagay mo? Ito po ang ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon mismo ng Panginoon. Kaya naman samahan niyo po ako dito yan sa inyong programang Hello everyone! Kumusta po kayo? Isang mapagpala at mabiyayang araw po muli aking pagbati and thank you so much for joining me sa isa na naman pong edisyon ng ating programang Solution with Laverne Ducot. Of course, ito nga pong programa kung saan ay naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong. And since bagong araw na naman po ating pagsasaluhan, meron tayong bagong episode at meron tayong bagong tanong na hahanapan po sa atin mismo ng salita ng Panginoon ng tugon. May kinalaman po sa ating pang-araw-araw na paglakad sa buhay na ito. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko manang batiin lahat po ng ating mga kababayan. Kung saan man po kayong panig ng daigdig na naroroon sa ngayon. Hello, good afternoon, good morning, and good evening. Dahil iba't iba po ang ating mga time zone. Kaya thank you so much for joining me. Hindi po balakid ang layo o ang time zone na meron po tayo. Tayo po ay pinaglalapit pa rin ng technology ng Facebook Live. And thank you so much once again for joining me. And of course, di po natin kakaligtaan lahat po na ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Isang mapagpala at mabiyayang gabi po sa ating lahat dahil tayo po napapanood every night at 7:30 via Facebook Live. And of course, kung kayo po ay kasama namin, nanonood sa ating programa via Facebook Live, please do not forget to like and follow us sa ating Facebook page, and that's Solution with Laverne Ducot. At kung kayo naman po ay ka-jamming namin at sumusubaybay via our YouTube channel, please consider subscribing and of course, do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. Nang sa ganyan, sabay-sabay po tayo nag-aaral at natututo kahit man lang sa loob ng ilang minuto. At syempre pa, binabati po natin lahat ng ating mga kaibigan, mga suki. At ikaw, marahil kayo po ay first time na dumako sa ating programa. I believe hindi po ito aksidente dahil ito po ay plano ng Diyos at maraming salamat po dahil mismo kayo ay pumayag, pinahintulutan niyo po ang inyong mga kaibigan na kayo po imbitahan at ngayon ay kasama namin sa ngayon at dalayan ko po sa biyaya ng Diyos, kayo po ay mapapagpala, mapapalaya sa ating mga pag-uusapan. Ito po ay napapanahon dahil may kinalaman po sa ating buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya naman manatili po ay nakatutok sa ating programa at walang bibitaw at pag-uusapan po natin sa araw na ito ang alamin po natin ano ba yung bumabalakid sa biyaya at pabor na hatid sa atin ng Diyos. Of course, what hinders God's favor in your life? And of course, balikan po natin yung ating katanungan kanina para maging interactive po tayo at gusto po namin makarinig ng mga tugon mula po sa inyo. Once again, ito po yung ating question for tonight. Kung totoong pinagpala na ako, bakit hindi ito nagkakatotoo sa buhay ko? Ano sa palagay mo? Well, kaibigan ko, meron po ay mga palapalagay sa loobin, damdamin, haka-haka, kuro-kuro o matibay na paninindigan. At nais po ipabatid sa amin ang inyong mga katugunan sa katanungan ito. Maaari niyo pong ilagay sa ating comment section at nang sa gayon ay sabay-sabay po nating alamin talaga ano nga ba talaga ang dahilan, ano nga ba ang bumabalakid sa biyaya sa atin ng Diyos. Alamin po yan sa pagpapatuloy. Dito yan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyong programang Nito pong mga nakalipas na araw at sinimulan po natin itong Sunday sa ating online worship celebration na nagaganap po every 11 in the morning via Facebook Live. Kung kayo po ay hindi po nagkaroon ng pagkakataon para kami po ay samahan sa ating pananambahan, ay maaari niyo pong balikaan ang ating pananambahan. Punta lamang po kayo sa ating Facebook page, Solution Grace Church, at pinag-usapan po natin at inalam po natin at pinagyaman po natin ating mga sarili sa katotohanan ang sinasabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3 na tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya ay lubusan ng pinagpala ng Diyos. Amen. So basahin po natin ang patunay na talata nang sa gayon meron po tayong matibay na tinutuntungan na ating mga pinag-uusapan. Ephesians chapter 1 verse 3 tells us, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." If you have noticed, sabi po nung talata, who has blessed us. Take note, yung form po ng grammar dito
is in the past tense. Hindi po tayo pagpapalain ng Diyos pa lang. Tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga born again, ay pinagpala na ng Diyos. Kasi po napakalaki pong kaibahan ng mga taong pinagpala na sa mga pagpapalain pa lang. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po ay may kaugnayan sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung mga taong naniniwala na pagpapalain pa lang sila ng Diyos. Ito po yung mga tipong nangingimig lumapit sa Diyos. Every time na nagpipray, sila po ay nakikiusap sa Diyos, nagmamakaawa para pakinggan at pagbigyan ng kanilang mga kahilingan sa Diyos. Pero tayo po mga naitatag sa tunay na sinasabi ng salita ng Diyos according to Ephesians chapter 1 verse 3, tayo po yung mga pinagpala na. Ibang klase po tayo mag-pray. Tayo po yung malayang lumalapit sa Diyos with confidence, with boldness. Ibig sabihin, hindi tayo nangingimi na lumapit sa Panginoon, sa ating Ama sa Langit, dahil naniniwala po tayo na tayo po'y pinagpala na. At kaya naman po ang inuusal po na ating mga labi ay hindi pakikiusap, hindi po pagmamakaawa, bagos ay pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga po sinasabi ko at lagi ko pong ipinapaalala na importante po na maitatag tayo sa katotohanan ito bilang mga mananampalataya, tayo nga po ay pinagpala na. Amen. Kaya pakilagay po sa ating comment section, pinagpala na ako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Amen. Kasi marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon na naniniwala pa rin po sila na pagpapalain pa lang sila ng Diyos. Now, sino po itong mga taong ito? Ito po yung mga kapatid nating patuloy pong nananatili sa lumang kasunduan ng kautusan. Dahil po ang sistema po ng Old Law-Keeping Covenant, which is basically exclusively given to the Jewish people. Pero patuloy pong inaangkin po ito ng maraming mananampalataya, kahit po mga Pilipino, mga Chinese, mga Amerikano, kahit po hindi sila Hudyo. Inaangkin po nila, nagpapasaklaw po sila dito. Of course, ang panuntunan po ng Old Law-Keeping Covenant, for you to be blessed, we have to obey first the commandments of God. Dapat po 100% obedience. So, pag nagawa mo ito, ikaw ay nakatalima sa ipinag-uutos sa iyo ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. Deuteronomy 11 verse 27, bilang patunay sa ating pinag-uusapan, the blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. Now, ito po ang hindi kagandahang balita. Kapag kayo po ay hindi nakasunod at hindi po nakatalima ng 100% sa kautusan ng Diyos, ikaw ay hindi pagpapaluin. Kasi ang paniniwala po ng marami mananampalataya, kung ikaw ay susunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay pagpapalain. That's true. Pero kung kayo pong nakakarinig ng mga turo na kapag kayo po hindi nakasunod sa kautusan, kayo ay pagpapaluin, hindi po totoo yun. Ang mangyayari po sa isang tao na hindi po nakatalima sa kautusan ng Diyos, siya po ay hindi lamang pagpapaluin, siya po ay susumpain. According to verse 28, still with Deuteronomy chapter 11. Basahin po natin bilang patunay. And the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today. Kasi po ang kautusan, gaya po na ating lagi ang ipinapaalala sa ating programa, ay humihingi po ng 100% obedience. Ito po ang sistema ng Old Law-Keeping Covenant. Hindi po pwede yung 99.5%, hindi pwede yun. Hindi rin po pwede yung 99.9%. 1% na lang naman Pastor kung ako lang pwede. Pero hindi po sa akin nanggagaling ang kautusan. Galing po sa Diyos because napaka-pristine po ng standards ng kautusan. Very strict. Pag sinabing 100%, it should be 100% pure obedience. Kasi po ang Old Law-Keeping Covenant is based on man's perfect obedience and performance. Pero yung New Covenant of pure grace, it's all about Jesus' perfect obedience and performance to the cross. Kaya nga po makikita natin, through the finished work of Christ on the cross, tayo po ay recipient lamang ng mga biyaya na hatid sa atin ng Diyos. Ito po ay supply. Samantala, ang Old Law-Keeping Covenant, it's all about God's demands. So pag hindi po kayo nakapagtalima o sumunod 100% sa kautusan, ay talaga naman po may kaakibat po itong sumpa at hindi po ito kagandahang balita. Sabi po sa atin in James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble or missed in just one point, he is guilty of all. This is no good news. So isipin mo, pagpalaya mo na nagawa mo yung siyam,
you missed one, you are guilty of all. Hindi po kayo pagpapaluin ng Diyos, ha? May sumpa. Gusto niyo po bang sinusumpa? Ako ayokong sinusumpa. So, alamin po natin sa araw na ito, ano ba yung bumabalakid sa pabor sa atin ng Diyos? Now, mga kapatid, sinasabi po ng ilan sa mga kapatiran, marami po sa ating mga kapatid sa Panginoon na hindi raw po yung Ten Commandments na binabanggit ng Diyos na tayo po ay hindi na napapasa ilalim pa. Sinasabi nila na ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng kautusan. Yung kautusang ito ay ang tinutukoy yung tinatawag na ceremonial laws, which is 603. Pero still, ang mga mananampalataya daw po ay nasa ilalim pa rin ng Ten Commandments. So ito yung tinatawag na moral law. So ito po ba ay totoo? Kasi pangkaraniwan, itong sinasabi sa akin ng ilan sa mga nakakausap ko, Pastor, medyo hindi po ninyo naintindihan na inyong ibinabahagi at pinapahayag. Gusto lamang po namin ipaalala sa inyo. Sabi nila sa akin na tayo po bilang mga mananampalataya, nasa ilalim pa rin tayo ng kautusan, which is the Ten Commandments. Tayo po ay wala na doon sa tinatawag na ceremonial law. Now, I beg to differ. Hindi po ako nag-agree po dito because iba po ang sinasabi ng ating Biblia. Patunayan po natin. Because sabi po ng Romans chapter 7, verse 7, at malalaman po natin dito kung ano po ba yung kautusan na binabanggit na tayo po ay sadyang hindi na po kabilang. Actually, ang kabuuan po ng kautusan, hindi po natin pwedeng paghiwalayin. It's a composite whole. Sino tayo mga tao para hiwalayin natin ang isa sa isa? Ito po ay pinagbuklod ng Diyos. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Now, ano po yung law na sinasabi natin na talagang sadyang hindi na po tayo dapat nasa ilalim pa nito? And of course, as a Gentile, hindi nga po sa atin ibinigay ito ng Diyos. Exclusive po ito to the Jewish people. Ephesians chapter 2 verse 12. Pero patuloy pa rin po natin ipinaglalaban. Tayo nasa ilalim ng kautusan. Now, let's go back to Romans chapter 7 verse 7 bilang patunay sa ating pinag-uusapan. At babasahin ko po ito sa inyo. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Now, let me ask you, saan po bang kautusan na papabilang itong thou shall not covet? Is it part of the ceremonial law or the Ten Commandments? Sige nga po pakilagay sa ating comment section. Now, basically, nasa Ten Commandments po itong thou shall not covet. Hindi po ito part ng ceremonial law. Exodus chapter 20 verse 17 bilang patunay. Ang pinag-uusapan po natin ay kautusan. 10 kautusan na sadyang hindi po tayo talaga dapat napapabilang dito at di tayo nagpapasa ilalim. Exodus chapter 20 verse 17 tells us, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. So malinaw na ang tinutukoy po ni Apostol Pablo ay 10 Commandments. I hope this is clear and I pray na makita po natin na tayo po bilang mga mananampalataya because of the cross of Christ, which is the dividing line of human history. Ito po ang nagpapahiwalay sa old law-keeping covenant at sa new covenant of pure grace. And that's why today as a believer, dapat po ang atin pong mindset, ang atin pong kamalayan, ang atin pong kaisipan, ang atin pong kapahayagan, dapat malinaw po sa atin na wala po tayo sa kautusan, bagkos tayo po ay nagpapasa ilalim sa mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos. At ito po ay isa katuparan because of the finished work of Christ on the cross that was established upon the death of Christ on the cross. Hebrews chapter 9 verses 16 until 17. So I hope this is clear po sa atin. So I pray na naging malinaw po ito sa atin so diyang para maging maliwanag at malaya po tayong lumalakad bilang mga mananampalataya. Amen. So, malinaw po na bilang mga hentil, hindi po talaga tayo saklaw ng kautusan. Pero ito po ang hindi kagandahang balita. Sabi po ng Biblia, kung patuloy niyo pong isinisiksikan yung mga sarili at nagpapasailalim pa rin sa kautusan, bagamat isa po kayong hentil, alam niyo hindi po kagandahang balita dito. Kayo po yung nagpapasaklaw sa panuntunan at kautusan na hinihingi po ng ang lumang kasunduan ni Moises. Basahin po natin in Romans chapter 2 verse 14. Basahin natin sa mabuting magandang balita Biblia. Kapag ang mga hentil, so hentil binabanggit po dito ay kagaya ko mga
isang Pilipino, kagaya mo, Pilipino, or ikaw marahil ay Amerikano, Korean. So kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan, see, napakalinaw bilang mga mananampalataya, kung kayo po yung hentil, hindi po talaga tayo saklaw ng kautusan. Pero sabi dito, ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. So kung kayo po ay nagpapasailalim patuloy sa lumang kasunduan ni Moises, yung kautusan po, yung hinihingi po nitong panuntunan, kayo po ay saklaw nito. So ibig sabihin, mararanasan niyo po ang pagpapala ng Diyos kapag kayo po ay tahasang nakasusunod 100% sa kautusan. Pero ang masamang balita po dito, kayo po ay susumpain, may kaakibat po na sumpa kapag hindi po kayo makakatalima sa hinihingi ng kautusan. Nagawa mo yung siyam, you missed one, you are guilty of all. May kasama po itong sumpa sa inyong mga buhay. Hindi po ito kagandahang balita. So mula pa man nung simula po ako nagpapahayag ng mga katotohanan ito, mayamang purong biyaya sa atin ng Diyos at kami po ay talaga namang naranasan po namin ng pagkalaya mula sa buhay na pakikipagsapalaran, pakikipaglaban, yung bang tipong wala pa kami nun sa biyaya at nandito pa rin kami. Patuloy namin sinisiksik ang sarili namin sa old law-keeping covenant. Hindi pa namin nararanasan ang mga favors ng Diyos sa aming mga buhay. Yung bang tipong hirap na hirap kaming kumita ng pera, hirap na hirap akong kumuha ng sweldo sa dati kong pinapasukan, araw na ng sweldo, pupunta ako yung opisina, hindi pa available yung aking cheque kasi ako po ay naninilbihan bilang isang talent ng mga panahong yun. So hindi po ako kagaya ng mga ordinary mga manggagawa na pag sumapit po yung araw ng sweldo, nasa ATM na po yung kanilang sweldo, ako po ay depende kapag napirmahan na yung aking cheque. May mga pagkakataon na talagang walang-wala na po kami. Ay talaga namang inihintay ko na po dumating yung cheque ko. Available na yung cheque. Ang problema, hindi ko po ilagay sa aking bangko dahil wala pang pirma nung dapat pong pumirma. So talaga namang nakikipaglaban po kami. Lagi ako nagmamakaawa sa Diyos. At tila hirap na hirap po kami sa buhay. Meron kami nilalapitan nung araw para makahiram ng pera sa liit na halaga ng 500 pesos. Hirap na hirap pa po kami makahiram. Sobrang pakikipagsapalaran, pakikipag-usap, laban sa buhay ang aming nararanasan. And I believe marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon ang nararanasan ito. So ngayon, mga kapatid, alamin po natin sa ating mga pag-uusapang ito na bakit ganon? Sabi mo, Pastor, pinagpala na ako. Yan po yung pinag-usapan natin kahapon. Pero bakit ganon? Kung totoong pinagpala na ako, bakit hindi po ito nagkakatotoo sa buhay ko? So ito po yung pag-uusapan natin na pangkaraniwan nararanasan po ng mga kapatiran sa ngayon. Kabilang na po kami. Pero praise God, wala na po kami sa ganitong sitwasyon. Ito po ay ibinibigay ko ang papuri sa Diyos. Kung bakit alamin po natin sa atin pong episode tonight. So alamin natin bakit nga kaya hindi natin nararanasan ang pabor ng Diyos. Bagaman, ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3 na binasa po natin kanina, ito po ay sadyang inilaan na po sa atin ng Diyos at tayo po ay hindi na pagpapalain ng Diyos. Tayo po ay pinagpala na ng Diyos. Pero, muli po, marami po nagtatanong po sa inyong lingkod. Noon pa man, kapag pinag-usapan po natin itong Ephesians chapter 1 verse 3, lagi po nila sinasabi, kung totoong pinagpala na ako, Pastor, bakit hindi po ito nagkakatotoo sa aking buhay? Well, sa totoo lang, kung kayo po ay isang anak ng Diyos, tinanggap niyo ang Panginoon Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, wala po kayong magagawa. Sadyang pinagpala na po kayo ng Diyos. Kasi po ang atin po mga pagpapala, ito po ay biyayang inilaan sa atin ng Diyos dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, hindi po ako may sabi nito. Ang may sabi po nito ang Diyos. Na kung ang Diyos po ang nagsabi, sadyang mapapanghawakan po natin kasi po ang kanya po mga pangako, ang kanyang salita, ay hindi lamang po ito dakila, ito po ay tapat. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Napakahalaga po sa Diyos ng kanyang salita, ng kanyang pangako. So, ibig sabihin, walang problema sa Diyos. So, buti na lang. Ngayon, kung tapat ang Diyos at dakila siya sa kanyang mga salita at pangako, na kanino ang problema? Sa tao. Sa mga tumatanggap na kagaya ko at kagaya mo. Kung di po natin nararanasan ang pagpapala na inilaan na, sabi po nung talata, kanina na binasa natin in Ephesians chapter 1 verse 3, who has blessed us? So tayo po'y pinagpala na. So kung ito po ay sinabi ng Diyos, nakasulat sa Biblia,
So walang problema sa Diyos. Ang problema sa tumatanggap, sa atin. Buti na lang. Hindi po problema sa Diyos. Ang problema nasa tao. So ibig sabihin, meron po tayong maling pinaniniwalaan and eventually ito po ay ating ipinapamuhay. Ngayon, aalamin po natin what hinders God's favor in your life. So alamin po natin sa ating episode today. At ngayong araw pong ito ay aalamin po natin, bakit nga kaya sadyang may bumabalakid sa biyaya na sadyang inilaan na po sa akin ng Diyos. Sa isang tagpo po sa buhay ni Maria, ni Martha, at nitong kaibigan ng ating Panginoon Jesucristo na si Lazarus na siya po ay namatay na, nababasa po natin na dumating po ang Panginoon mula po sa paanyaya ng magkapatid ay hindi po agad-agad. Makalipas pa lamang po na ilang araw. Basahin po natin na mula po sa mga tagpong ito sa kasaysayan ng buhay muli po ng mga minamahal na kaibigan na ating Panginoon Jesucristo, si Martha, si Mary at saka si Lazarus na kung saan dito po sa mga tagpong ito ay namatay. So hindi po agad tumungo ang Panginoon sa kanilang tahanan. Kung bakit, alamin po natin. Ano po yung malalaman nating kapahayagan mula sa tagpong ito na malalaman din po natin bakit nga kaya hindi natin nakakamit ang ibinigay ng biyaya, ano po yung bumabalakid dito. So let's start with John chapter 11 verses 5 until 6. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Bakit po inilagay po ito ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit po hinayaan na isulat po ito ng Banal na Espiritu? Now, Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Kasi po, special po itong mga taong ito sa Kanya. Mahal na mahal po niya. Gagaya po natin, ito pong mga tao sa kwentong ito, it's a typology of us believers. I believe that God loves the world, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, according to John 3:16. Pero iba rin po ang pitak sa puso ng Diyos na pagmamahal na laan niya para sa kanyang mga minamahal na nakagaya po natin. Iba po ang pitak ng puso ng Diyos para sa atin. Kasi mga anak niya po tayo. Ibig sabihin, tayo po mga tumugon sa kanyang paanyaya. So, ganun din po ito. For your information, si Mary, si Martha, at si Lazarus, it's a type of us believers. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Verse 6 tells us, so, when Jesus heard that Lazarus was sick, He stayed 2 more days in the place where he was. Gusto lamang pong isingit po ito. Jesus stayed 2 more days sa kanya kinalalagyan. Naalala ko lang pong sinasabi ng 2 Peter chapter 3, verse 8, which says, but beloved, do not forget this one thing, that with the Lord, 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. So dito po merong konting typology po yung rapture. So si Jesus stayed for 2 days po sa kanya kinalalagyan bago po niya abutin ang kanyang mga minamahal na kaibigan, which is a type of us, the church. So ang Panginoon po, nag-stay muna po siya sa kanyang kinalalagyan sa langit bago po niya puntahan tayo, ang church. Amen. So He stayed for 2 days. Now, sabi po ng talatang binasa natin kanina in verse 8 ng 2 Peter chapter 3, but beloved, do not forget this one thing. Ano po yung dapat nating di kinakaligtaan? That with the Lord, 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. So makita po natin, Jesus still is staying sa piling po sa kanang kamay ng Ama for 2,000 years. Amen. At siya po, after 2,000 years, siya po muling magbabalik para tayo po ay kalingain, kagaya po ng ginawa po niya sa magkakapatid na sina Martha, Mary, at syempre pa, binuhay niya pong maguli itong si Lazarus. So, naisingit ko lang. So, typology po ito ng rapture. So, napakaganda pong tingnan natin na sa Biblia, wala pong insignificant details. Kasi actually, ito pong mga tagpong ito, meron din pong pagpapakita about the rapture of the church. Siguro, sa ibang episode, pag-uusapan natin at makita natin na napakayaman po talaga ng salita ng Panginoon. Now, let's go back dito sa ating pinag-uusapan. Bakit po kaya tila dinidelay po ng Panginoon yung kanyang pagpunta sa bahay ng kanyang mga kaibigan? Ngayon sa atin pong kakalagayan, bakit kaya tila dinidelay po ng Panginoon ang kanyang muling pagbabalik? Yung rapture of the church. Kasi marami po sa panahon natin sa ngayon, ang nakakalungkot, hindi na po naniniwala sa rapture. Kasi marami na pong scoffers today, they would tell us, nasaan na yung rapture? Nasaan na? Ang tagal-tagal na, ang dami na mga namatay noong araw, hindi naman natutuloy. I am so sure, meron po kayong mga ganyang naririnig na mga patutsada na ilan sa ating mga dating mga kapatiran na hindi na naniniwala sa rapture. Pero
this will happen in the last days. Hindi po nila alam, sila po ay katuparan ng propesya na sinasabi po ng 2 Peter chapter 3 verses 8 to 9. So ito po ay talagang mangyayari in the last days. Now, bakit po kaya dinelay ng Panginoong Hesukristo at dinidelay ng Panginoong Hesukristo ngayon yung kanyang muling pagbabalik? Well, the answer is dahil gusto po ng Panginoon na mas marami po ang magkaroon ng pagbabago ng isipan. Marami po ang mag-repent at gusto po niya, sana all. Kung meron mang pinagbabagayan talaga itong phrase na ito, sana all. Ito po ang puso ng Diyos na ang kanyang ang mga tao sa mundong ito, sana all ay mga ligtas. Ito po ay sinasabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Basahin po natin. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So ito po ang nagiging dahilan kung bakit po ninais po ng Panginoon na tila delayed yung kanyang muling pagbabalik. Now, going back po sa ating mga pinag-uusapan sa buhay ng kanyang mga kaibigan, si Martha, si Mary, at saka si Lazarus, ano pong layunin ng Panginoong Hesukristo? Bakit tila 2 days pa bago siya bumalik at pumunta doon sa kanyang mga minamahal na kaibigan? Because God is giving them time to repent. At gusto rin po ng Panginoong Hesukristo na makita po ng mga taong kanyang pupuntahan, yung mga masaksihan po ng mga tao sa lugar na kinaroroonan ng libingan ni Lazarus, yung kanyang muling pagkabuhay. At sila po ay mamangha sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, basahin po natin 2 Peter chapter 3, verse 9 once again. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So dito rin po, kung ilalapat natin sa buhay ng kanyang mga kaibigan, gustong-gusto ng Panginoon Hesukristo, na talagang makita po nila, magkaroon sila ng karanasan, yung mga tao na nakikiramay sa magkapatid na Martha at Mary, makita nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan na ating Panginoon Hesukristo. Nang sa gayon, marami po ang mga ligtas. Amen. So basahin po natin sa pagkapatuloy po na ating pagtalakay sa buhay nila Martha, Mary, at itong namatay na kaibigan po na ating Panginoon Hesukristo na si Lazarus. This time sa verse 17 naman po tayo, still with John chapter 11. So when Jesus came, He found that He had already been in the tomb for 4 days. So natagpuan po niya 4 na araw na palang nakalibing po si Lazarus. Kung bakit hindi po ninyo nararanasan ang pabor ng Diyos, ano yung bumabalakit at bumabalandra sa ating mga buhay. Ito po aalamin natin mula po sa tagpo sa mga kwentong ito. Napakaganda. Now, dito naman tayo sa verses 38 to 39, still with John chapter 11. Then Jesus, again groaning in Himself, dahil siya po sadyang nalungkot sa kamatayan po ni Lazarus. And I believe, ito pong tagpong ito, kung bakit po siya nalulungkot at talaga namang sadyang umiiyak sa pagkamatay ni Lazarus, because hindi po ito talaga ang plano ng Diyos sa tao para mamatay. Pero alam kong napaka-passionate po ng ating Panginoon Hesukristo, full of love para sa kanyang church. Ayaw po niya nasasaktan ang church. At ito po si Lazarus is the type of the church. Tayo po ito. Kung bakit sobra po siya naiiyak. Then, Jesus came to the tomb. It was a cave and a stone lay against it. Verse 39, Jesus said, "Take away the stone." Now, ito pong stone na ito, please, pakitago po sa inyong isipan. Meron pong kinalaman itong stone na ito. Ito pong stone na ito, in Greek, it's lithos. Amen? It's lithos. Alamin po natin, where else can we find this word lithos, itong stone na ito? Kasi po, sa Biblia, maraming klase ng stone. Ang tawag po, pwedeng kiphas, rock, pwedeng petra, huge boulder, malaking bato, or petrus, ay mga maliliit naman na mga bato. Pero dito, ang ginamit po na salitang bato, stone, ay lithos. Now, where else can we find itong word na lithos? It's also found in 2 Corinthians chapter 3, verse 7. At basahin po natin, "But if the ministry of death, written and engraved on stones, was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away." By the way, yung ministry of death na binabanggit po dito in verse 7, at saka kung babasahin po natin in verse 9, ministry of condemnation, it speaks about the 10 commandments. Bakit po nasabi po ito? Because
Ano po ba yung kautusan that was written and engraved on stone? Hindi po ito ceremonial laws because the ceremonial laws were written on parchments. Si Moses po mismo ang nagsulat. Pero itong ministry of death na tinutukoy po ng verse 7 ng 2 Corinthians chapter 3, written and engraved on stones, ito po yung 10 Commandments. So makikita po natin mula po sa ating mga nabasa, ito po ay itinuturing ng Biblia na ministry of death. And at the same time, ministry of condemnation. So take note ha. So dito po sinasabi, going back to 2 Corinthians chapter 3 verse 7, ministry of the death that was written and engraved on stone. Yung pong word dito na stone, kung babasahin po natin, it's also lithos. So parehas po sila ng word ng ito binasa natin kanina in John chapter 11 verses 38 until 39. So ito po ay may significance. So ibig sabihin is may maganda po tayong makikita rito na ito palang lithos na ito, itong stone na ito, it's also known as the ministry of death. So ito po yung nagbibigay ng kamatayan at hatol or condemnation. Now, let's go back to John chapter 11 verses 30 to 39. Then Jesus again groaning in himself came to the tomb. It was a cave and a stone or lithos lay against it. Jesus said, "Take away the stone." So ano po yung bumabalakid para hindi po natin makamit ang pagpapala at biyaya sa atin ng Diyos. Ngayon, para po lumabas at makamit po ang buhay mula po sa kamatayan nitong si Lazarus, pinapaalis po ng Panginoong Hesukristo yung bato. Which is, of course, hindi naman po nagkataon na yung batong ito, it's also lithos in the Greek, which is the ministry of condemnation and death. Now, kapag kayo po inasa ilalim ng law, nagme-minister po sa inyo ang law ng death and condemnation. Now, para po mawala po ito, sabi ni Jesus, take away the stone. Take away the lithos. Rolled away the lithos or the stone or the 10 Commandments para po makalabas si Lazarus. And of course, matatagpuan po natin, masasaksihan natin mula po sa mga sumunod na mga pangyayari. Siya po ay nagkaroon ng buhay, na buhay si Lazarus. Amen. So, the law is blocking God's favor in your life, basically. So, what's blocking favors in your life? What's blocking God's favor sa iyong buhay? It's the law. Itong stone na ito. Amen. Kung bakit maraming mga Kristyano sa ngayon ng lithong-litho, gamitin ko na po yung word na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi po maraming mga mananampalataya sa ngayon still, even though the truth is, tayo po'y wala na dapat sa ilalim ng lumang kasunduan, pero marami pong mananampalataya still today kung bakit po sila lithong-litho. It's because yung kanila pong left foot ay nakatapak pa rin sa Mount Sinai, representing the old law-keeping covenant, while yung kanilang right foot ay nakatapak sa Mount Zion, which represents the new covenant of pure grace. Now, nasaan po sila? Kung bakit sila lithong-litho? Nasa Babylon. Babylon, it's a place of confusion. Kaya pala, sila lithong-litho. Kasi nandito po sila sa mga batong ito. Hindi po pwedeng may mixture. Hindi po pwedeng balance po ito. Hindi pwedeng may law, may grace. It should be pure law lang. Kung gusto niyo po dito kayo sa law, dito lang kayo. Kung gusto niyo po nasa grace, dito lang kayo. Huwag na po tayong lumipat. At ito po ang gospel. Amen. Narito po ang favors ng Panginoon. Pero kung pagsasamahin mo yan, kagaya po ng ginagawa ng marami po sa ating mga sambahan sa ngayon, may konting law, may konting grace, malilitho po kayo. Kaya pala maraming Kristyano ngayon ang lithong-litho. Ito po yung bumabalakid kung bakit po hindi po natin nararanasan. Bagaman ibinigay na po, tayo pinagpala na, pero hindi po ninyo nararanasan ang biyaya na laan sa atin ng Diyos. So, nasaan po itong mga taong ito na may konting law, may konting grace? Nasa kaliwang paan nila, nasa Mount Sinai, representing once again, the old law-keeping covenant. Yung pong right foot nila nasa Mount Zion, representing the new covenant of free grace. So, nasaan po sila? Babylon. Kung kaya't sila litong-lito, because Babylon, it's a place of confusion. Now, going back to John chapter 11, verse 39a, ano pong sabi ni Jesus? Kung gusto niyo maranasan at mabuhay maguli si Lazarus, kasi sabi ni Jesus, sabi niya kay Martha, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Now, anong sabi ni Jesus? Bago niya ikinuman si Lazarus na lumabas mula sa kanyang tomb. Take away the stone, which is lithos.
Ito pong litos na to ay nabasa din po natin kanina in 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Itong stone na ito ay representing, or this is the law, written and engraved on stones, also known as the ministry of death. Pag binasa natin in verse 9 ng 2 Corinthians chapter 3, it's also known as the ministry of condemnation. So hanggat nandyan po yung kautusan, mararanasan po ninyo ang hatol, condemnation at kamatayan, death. Kaya hindi po talaga ninyo mararanasan, at ito po ang babalakid sa inyong buhay para maranasan ang nananaga ng biyaya sa atin ng Diyos. If you want to experience God's favor in your life, take away the stone or the lithos or the law. Take away the law. Roll away the stone. Amen. As long as the stone is in front of you, as long as the stone is not taken away from your life, you cannot experience God's favor, God's miracles, and God's glory in your life. Hindi niyo po mararanasan po iyon. Kaya po marami sa mga mananampalataya sa ngayon, still nandito pa rin sila sa Mount Sinai, this side of mountain. Ngayon, takang-taka sila, litong-lito sila, or litong-lito sila. Bakit nga kaya hindi ko nararanasan ang pagpapala at biyaya sa akin ng Diyos? Sabi ni Pastor Laverne, ibinigay na ito sa akin ng Diyos at pinagpala na ako. Yun pala, nandito pa rin po kayo. Or marami naman tao sa ngayon, wala naman talaga sa pure law. Nandito sila sa tinatawag na balanced teaching, as they call it, or mixture. Hindi po talaga kayo magtatagumpay at hindi niyo po makakamit ang favor ng Diyos as long as the stone or the law is in front of you. As long as the stone is not taken away or the law is not taken away, you will never experience God's abundant favor in your life, in your ministry, in your family, sa lahat po ng larangan ng inyong mga buhay. As long as you are living conscious of the law by being self-occupied. Alam niyo po ba, pwede niyo sabihin, wala naman ako sa kautusan eh. Pero you are so full of yourself, masyado po kayong self-occupied. This is fleshy. You are living conscious about the law. Nandito po kayo sa this side of the mountain. As long as you are living condemned by the law, hindi po nyo talaga nararanasan ang favor ng Diyos sa inyong buhay. As long as you are teaching and preaching messages about the law, you will never find favor sa iyong ministry, sa inyong church. Hindi po kayo uunlad talaga. At mapapagod po kaya sa pastor, as an evangelist. Makikita mo, ba't ganoon? Parang hindi namumunga yung aking ministeryo because nandyan pa rin po yung stone, yung lithos. Kaya ano pong sabi ni Jesus? Take away the stone. Take away the lithos or the law. Now, once again, sabi po ng John 11:39a, para meron tayong basehan. Jesus said, take away the stone. Huwag po tayo magkukompromiso. Kasi sinasabi ng ibang mga kaibigan kong pastor, kasi Pastor Laverne, pag ginawa ko yan, iiwanan ako ng mga miyembro ko. Huwag kayong matakot doon. Alam niyo, hindi po kayo uunlad, hindi po uunlad ang inyong ministeryo. Even kung kayo pimana ng palataya, marami po tayong mga kakilala. Sila pang ginamit ng Panginoon sa aming buhay para kami po ay mabuksan sa biyaya, pero sila po nananatili doon sa kautusan. Nandun pa rin po sila. Kasi po nakita siguro nila kung paano po kami na-persecute. Well, wag po kayong matakot sa tao. Kung kayo po ay hindi niyo po nararanasan ng favor sa inyong pamilya, papayag ba kayo? Manatili po dyan. Nandyan yung bato, yung stone. Hindi po niyo mararanasan ng favor, ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay and even sa inyong family. As long as the stone is in front of you, as long as nandyan yung lithos na yan, mananatili po kayong lithong-litho talaga sa inyong mga buhay. This is not healthy. Hindi po ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. So, our Lord Jesus Christ wants the stone to be put away in your life. Gusto niya, take away itong stone, sabi niya, as for you to experience God's favor and life in your life. Amen. To flow in your family, to flow in your ministry. Amen. Kasi po ang batong ito, once again, ito po ay kinikilalang ministry of death. Gusto niyo po ba? Ang ministeryo niyo ay ministeryo ng kamatayan. Kaya nga po, nung nakahambalang doon yung batong iyon, nananatili pong patay si Lazarus. Pero nung tinanggal po ng Panginoon Hesukristo yung bato, nabuhay po siya. At doon po naranasan ni Lazarus ang buhay mula po sa tinig na ating Panginoon Hesukristo. Pero as long as nandyan po yung batong yan, hindi po niyo mararanasan ang buhay sa inyong ministeryo, sa inyong pamilya, sa inyong mga sarili.
Even kung tayo po yung mga pastor, mauupod po kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Akala nyo naglilingkod kayo, pero sa totoo lang, kung bakit po kayo nauupod, papagod, because you are under this ministry of death and condemnation. Basahin ko po muli sa inyo, ha? At ito rin po itinuturing na ministry of condemnation in verse 9. Basahin natin. Dito na muna tayo sa 2 Corinthians chapter 3, verse 7. But if the ministry of death, linaw, ha? Ano itong ministry of death? Written and engraved on stones. So ano po itong written and engraved on stones? It's the 10 Commandments. Mismo ang Diyos ang sumulat at siya po ang nag-ukit sa bato. Amen. Now, verse 9 naman po tayo still with 2 Corinthians 3. For if the ministry of condemnation had glory. Meron po itong glory. Pero sabi ng talata, the ministry of righteousness exceeds much more in glory. Dapat nandito po tayo. So the more po na nandyan kayo sa ministry of death and condemnation, you will never see the glory of God. Hindi po ninyo mararanasan ng favor ang nananaga ng himala ng Diyos sa inyong mga buhay. Ganun po ang nangyari sa amin nung araw. Puro pakikipaglaban, pakikipagsapalaran. Pero nung kami po'y dinako na ng Panginoon sa biyaya, alam niyo, puro favor po naranasan namin yun. Ba't ko po ito sinasabi? Ipinagmamalaki ko po ito sa kabutihan ng Diyos because gusto ko rin po itong maranasan po ninyo sa inyong mga buhay. Kusa pong dumarating ang mga pagpapala sa aming buhay. Nararanasan po namin mga libreng pag-stay sa hotel. Meron po nag-sponsor na kapatid na ganito. Ang dami po namin nararanasan ng mga favors na kami po ay pinapakain sa mamahaling mga restaurants, fine dining talaga. Well, ito po ay favor ng Diyos sa amin. Gusto ko rin pong maranasan niyo po ito. Kasi po hindi po totoo na kung naghirap po si Jesus, ating Panginoon, maghihirap din po kayo bilang mananampalataya. This is not the gospel. Kung kaya siya naghirap, inangkin po niya mga bagay na masasama which he did not deserve so that today, angkinin po natin yung mga bagay na mabubuti which we do not deserve. And this is grace. So nung tayo po ay nagpapasailalim na sa biyaya, kusa pong dumarating ang pabor ng Diyos. Why? Because tinanggal po natin itong stone, this lithos, the law. Amen. Ito pong ministry of death and condemnation. Kaya pala nung araw, ang buhay namin punong-puno ng kamatayan at hatol. Pakiramdam po namin, we're living under condemnation. Pakiramdam namin, Lord, ba't ganito? Hindi kasi kami karapat-dapat. Ganon, Panginoon. May prayer pa akong ganon nung araw. Kaya mo ba ako ginaganito? Kasi ang dami kong kasalanan. Patawarin mo na kasi ako. Ganon ang sinasabi ko sa Panginoon nung araw. Yung pala, meron po akong wrong belief or wrong believing. Kaya naman mga kapatid, ayaw po ng Panginoon Hesukristo na ito pong lithos na ito, itong stone na ito ay nakahambalang sa ating daraanan. Para maranasan po natin ang buhay kagaya po ng naranasan ni Lazarus. Bago po siya nabuhay, anong sabi ni Jesus? Once again, in John 11:39, sa mabuting magandang balita Biblia, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. This is an imperative statement. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus, sabi ni Jesus. So hindi po ito pakiusap, hindi sabi ni Jesus, please, pakialis niyo ang bato. Ito po'y utos para maranasan niyo ang kanyang nananaga ng biyaya. Ngunit sumagot po si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. Now, I pray that you see this revelation. Ito pang maganda na kapahayagan po sa atin. Kung makikita niyo po, itong stone na ito ay ginagamit po na pantakip para sa mga patay. Tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, hindi ka patay, buhay tayo. So, hindi po ito para sa atin. Ikalawang bahagi, bakit po pinantatakip po doon sa tomb ni Lazarus itong stone na ito, itong batong ito? Una, pantakip sa patay, para din po, hindi mangamoy ang patay. Hindi tayo kailangan mangamoy. Tayo po fresh na fresh bilang mga mananampalataya. So, ito pong stone na ito ay ginagamit lamang ng mga taong patay. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, hindi po tayo tinatakpan ng anumang kautusan dahil ang gumigiya po sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ay ang banal na spirito na nananahan na sa ating mga born-again spirit. Amen. So, hindi mo kailangan ng bato o ang kautusan sa iyong mga buhay. I pray that you see this awesome revelation that really the law is for the dead. It's not for the living. Kagaya po natin bilang mga mananampalataya. Hindi po tayo nangangamoy, hindi tayo amoy patay, at hindi tayo patay. Tayo po ay buhay na buhay. Amen. I pray na nakita niyo po yung napakagandang revelation na ito. So,
Bilang pagtatapos, balikan po natin ating katanungan at bigyan na po natin ito ng tugon at nang sa ngayon magkaroon po tayo ng tamang solution. Kung totoong pinagpala na ako, bakit hindi ito nagkakatotoo sa buhay ko? Ano sa palagay mo? Well, this is our solution for tonight para po malaman natin. Well, basically, kasi hindi po rin natin inaalis itong bato, itong nakahambalang sa ating buhay bilang mananampalataya. If you are a believer at first time niyo pong dumalo sa ating pananambahan o sa ating pag-aaral na ito, well, parang pananambahan na rin po ito sa ating Bible study online, nananatili po kayo dito sa Old Law-Keeping Covenant. Sabi po ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Utos ni Jesus. Utos po ito. Sabi ng magandang balita Biblia in John chapter 11 verse 39. So kung kayo po nananatili po dito at hindi niyo po inaalis ang bato, take note si Jesus po, siya ang nag-utos sa mga taong sa paligid niya noon na alisin ng bato. Hindi po siya nag-alis ng bato. So, ibig sabihin, hindi po tayo kinokontrol ng Panginoon. Nagbigay po siya ng statement, imperative statement, na alisin ng bato. Now, it's ang deciding factor po dito tayo. Nire-respeto po ng Diyos ang ating pagkilos. So, nasa sa atin po. Now, I believe nakikinig po kayo, nanonood kayo ng ating Bible study online. Sabi po ng Panginoon Jesus, kung gusto mong maranasan ang pabor ng Diyos sa buhay mo, alisin mo ang bato, which is a type of the law of Moses, the 10 Commandments. So, alisin mo ang bato. Mababasa natin kanina pa in John 11:39a. So, hindi po siya ang nag-aalis. Ikaw ang mag-aalis because it's your decision. Amen. Now, bakit po kaya hindi mo nararanasan? Sagutin po natin pa isa-isa. Kasi hindi nyo pa rin po inaalis ang bato. Itong lithos na ito, itong batong ito, it's the ministry of death and condemnation. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 4 in KJV, in King James Version, Christ has become of no effect unto you, whoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. So kung kayo po nananatili po dito at nandyan pa rin yung bato, you are fallen from grace. Fallen from grace. Nasa biyaya ka na, bumabalik ka na naman sa kautusan. Basahin naman po natin sa magandang balita Biblia para mas malinaw po sa atin. Still with mga taga Galatia, Kapitulo 5, talatang 4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinatanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos or ang biyaya sa inyo ng Diyos. So the more palang tinatanggihan natin itong new covenant of free grace, inihiwalay pala natin ating mga sarili kay Kristo. Sabi po ng King James Version kanina, nawawala po ng epekto sa atin si Kristo. Yun po yung dahilan kung bakit hindi po ninyo nararanasan ang pabor sa atin ng Diyos. Because hinihiwalay mo ang sarili mo sa kagandahang loob ng Diyos. Sino bang kagandahang loob ng Diyos? Ang biyaya. Jesus Himself. At dahil doon, hinihiwalay mo ang sarili mo, Christ has become of no effect unto you. Wala pong epekto sa inyo ang Panginoon. Even though you pray in Jesus' name. Kung kayo po'y nananatili pa rin, nakahamba lang ang batong yan, hindi mo tinatanggal, Christ has become of no effect unto you. You are fallen from grace. So ito yung dahilan. I pray na nakita po natin ang dahilan. So wala pong problema sa Diyos. Nasaan ang problema? Na kanino? Sa atin mga tao. Kaya nga sabi ni Jesus, utos niya, alisin mo ang bato. Now, as we end, kaya nga po gustong-gustong ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang biyaya na sadyang ibinigay na. Kasi po dapat maintindihan natin, ang biyaya po nandyan na. All you have to do is believe it and receive it. How? Alis po kayo sa kautusan. Alisin mo ang bato. Kapag inalis mo yung bato, kasi ito pong sabi ni Jesus, doon na po lalabas ang buhay kagaya po ni Lazarus nung sinabi ni Jesus una, alisin ninyo ang bato. Utos niya. And then, sabi niya, tinawag niya si Lazarus mula sa kamatayan at siya po ay nabuhay. So, kung gusto mo maranasan ang buhay, ang pabor ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong ministeryo, alisin ninyo ang bato, which is a type of the law. Amen. Sa gayon, ay ito po ay maghahatid sa atin kasi kapag kayo pinanatili pa rin, nandiyan nakahambalang pa rin yung batong yan para takpan ang kamatayan at ang amoy ng kamatayan, ay hindi po kayo talaga, hindi nyo mararanasan na tuluyan ng pagpapalang inilaan na sa inyo ng Diyos. Pero kapag sinunod po natin ang sinabi ng Panginoon, once again in John chapter 11 verse 39a sa magandang balita Biblia, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus, dito na po natin mararanasan tuluyan at tahasan ang nananaga ng biyaya sa atin ng Panginoon Hesukristo. Amen at amen. So maraming salamat po for joining me once again sa atin pong
Bible study online at dalayan ko po ay nagbigay po ito sa atin ng isang napakagandang kapahayagan at alam ko po kayo po ay namamangha sa napakagandang kapahayagan ito na dulot sa atin ng Diyos at dalayan ko po na nasagot yung ating tanong. So alam mo na ngayon kung bakit hindi dumadaloy sa iyo ang pagpapala at biyayang inilaan na sa iyo ng Diyos. Alisin mo ang bato, sabi ng Panginoong Hesukristo, at maranasan mo ang biyaya na sabiang inilaan na sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kung kayo po ay isa sa mga kaibigan namin na first time marahil na dumako sa ating programa at nasagot po yung ating mga tanong at gusto nyo magkaroon ng relasyon at maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng ating Panginoong Hesukristo, all you have to do, sabi po Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Ako po ay magpipray. Ang kininyo po itong aking panalangin bilang inyong sariling panalangin. Tatanggapin po natin ang iniaalok sa atin ng Diyos na kilalanin natin sa ating mga buhay si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay paliligtas. Pwede po ba yan? Sige po, let's pray. Buksan niyo po ang inyong mga bibig. Nagmumula sa inyong mga puso. Sabihin niyo po ang panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Apart from Jesus, I can do nothing. Wala po ako talaga magagawa. Wala akong kakayahan. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Kaya naman sa mga oras pong ito, tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang kamatayan. Salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At dahil dito, naniniwala po ako at nananampalataya na ako ay ligtas na. Amen at amen. Kung kayo po isa sa mga nag-pray ng panalangin ito, maniwala po kayo po ay ligtas na. At patuloy ko po kayo iniimbitahan every Tuesdays and Wednesdays, samahan po kami dito yan sa ating programa para tuloy-tuloy po tayo mag-aral. Ngayon, gusto ko naman pong kausapin ating mga kapatid. Yes, kaibigan, ikaw, kung kayo po ay talaga namang namamangha sa ating mga pinag-usapan at marahil isa po kayo sa mga nagtanong at may mga tanong kanina at nasagot kung bakit nga ba na sabi mo, pastor actually hindi ako may sabi po ng Biblia, pinagpala na ako pero ba't di dumadaloy sa buhay ko ang mga biyaya na inilaan na sa akin ng Diyos dahil kay Kristo. Well, nasagot na po yung ating katanungan. Yun pala yung dahilan. Alisin po natin yung bato. Utos ng ating Panginoon Hesukristo. So mananalangin po tayo at sa ating panalangin ito, makiayon po kayo. Alisin po natin ang bato sa inyong mga buhay. Ibig sabihin, wag na po kayong papasailalim sa kautusan. Pagpasailalim po kayo sa mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos. Nang sa gayon, patuloy po ninyong maranasan ang nananaganang pabor sa atin ng Diyos sa kanyang biyaya. Let's pray. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito. Kung saan ay siya rin po, kagaya ko ay namamangha sa iyong napakayaman na biyaya na sadyang nagpapalaya po sa aming mga kaluluwa. O Diyos, dalangin ko po sa kapatid na ito, sa kaibigang ito na kasama namin nag-aaral sa mga oras po ito. Patuloy po niyang yakapin ang mga katotohanan na aming mga pinag-usapan na kaya pala hindi po niya nararanasan ang pagdaloy na yung biyaya na sadyang inilaan mo na sa kanya dahil kay Kristo ay dahil nandito pa rin po ang bato. Aming Ama, salamat po sa mga katotohanan ito. Patuloy mong pinagyayaman ang aming mga sarili sa katotohanan ito. At patuloy po namin angkinin, yakapin ang mga kamanghamanghang hatid sa amin ng biyaya mo sa pamamagitan ng aming patuloy na pag-aaral ng iyong salita sa pamamagitan po ng aming programang Solution with Laverne Ducot. Salamat Panginoon sa kapatid na ito. Salamat dahil bukas po ang kanyang kaluluwa, ang kanyang isipan para tanggapin ang mga katotohanan na aming mga pinag-usapan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, dahil ito po ay naging katuparan dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At salamat din, Banal na Espiritu, dahil sa iyong patuloy na pagtuturo sa amin, patuloy kami namamangha sa yaman ng iyong biyaya. Salamat sa iyo, Ama. Ito po ang aming panalangin at pagpupugay at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat kaibigan for joining me sa isa na naman pong edisyon na ating programang Solution with me, and my name is Laverne Ducot. At dalayan ko po mula po sa ating mga pinag-usapan kanina sa ating mga pinag-aralan, tinalakay,
kayo po ay napagpala. Amen. At kung kayo po ay naniniwala at napagpala sa ating mga pinag-usapan, pwede po bang paki-share yung ating episode na ito sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay, mga kapamilya, nang sa gayon sila rin po ay mapagpala sa ating mga pinag-uusapan. Well, basically, napag-alaman po natin kung bakit hindi po natin nararanasan ang pabor ng Diyos na sadyang inilaan na po niya sa atin. It's because meron pong bumabalakid. Ano po yung bumabalakid? Nalaman po natin yung bato, yung lithos. Kaya maraming tao sa ngayon ng lithong-litho because hindi pa rin po inaalis yung bato. Sabi po na ating Panginoon once again in John chapter 11 verse 39a, alisin ang bato. Utos ng ating Panginoon Hesukristo. Huwag niyong gagayahin si Darna. Si Darna laging hinihingi yung bato. Hindi kayo si Darna. Kaya tayo po manatili po sa biyaya. Alisin natin yung bato. Hindi po ito para sa atin. Nang sa gayon, ay patuloy po nating maranasan ang pangako sa atin. Nag-uumapaw na biyaya sa atin ng Diyos. At ito po ay naisa katuparan dahil sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Hesukristo doon mismo sa krus ng Kalbaryo. At bilang pagtatapos, naisin po namin kayong pasalamatan at samahan kami muli next week. Next Tuesday para sa isa na naman po edisyon ng ating programang Solution with Laverne Duhot. At sa ngalan po na aking buong pamilya na iso pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yon, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!